Sumpang Salisay po. Ako po si Fernando Magdalero. 56 taong gulang, Pilipino, citizen. Hiwalay sa asawa, resident ng Davao City. Sa kasalukuyang nakakulong sa Service Support Company Philippines Military Academy. Baguio City po. Ayun, yun, Baguio City. Hindi ko agad nahuli yung kanina kasi ano pa siya, bagong gising siguro ako kanina nung nag-live ako. Hindi ko agad napansin. Tapos po, makapagpanumpa ng ayon sa batas ay malaya at kusang loob na papahayag ng mga sumusunod. Noong December 1, 1999, ako ay nahuli sa kasong murder, illegal possession of firearms na noon. Eto to, sa hindi po nakakaalam dito sa hearing na to. Ito kasi sila, meron silang pinatay na drug lord sa loob. Okay? Kasi sila, nakakulong doon sila nakakulong. Pinangakuan sila ng Duterte administration na kapag napatay nyo itong drug lord na to, okay, bibigyan kayo ng 3 milyon. Kasi I think 3 tao yung pinatay nila, tapos tig-1 milyon bawat ulo. Okay? So, bukod sa pera, meron pang pangako na makakalaya sila. Okay? 2 po sila. Ngayon, pinatay nila yung drug lord. Pero ang nangyari, binayaran naman sila. Maalam niyo magkano? 2 milyon lang. So, hati sila. Kasi 2 sila Hati sila. So, ang pagkakaintindi ko dito, siguro binayaran naman sila ng buo. Kaya nga lang, nung nakarating siguro yung pera doon sa tao na yun, tinupit yung iba, 2 milyon na lang yung nakarating dito sa 2 to. Yun ang pagkakaintindi ko. Diba? At yung kalayaan na hinihingi nila, hindi po naibigay sa kanila. Kaya eto po sila ngayon, kumakanta, nilalaglag si Digong. Dahil narinig daw po nila si Digong, nakausap nung tao na yon na nag-utos sa kanila. So parang ang dating dito, sa hearing na to kanina, sa pagkakaintindi ko, si Digong ang mastermind, yung utak po ng lahat. Ngayon, tatanungin nyo, tingnan nyo, yung tatay Digong, pinapatay yung drug lord. Ulol. Alam nyo kung bakit pinaganon yung mga drug lord na yon sa loob? Kasi kakumpetensya nila yun. Diba? Pinapatay nila para sila yung hahawak dito sa bansang ito patungkol sa pagdi-deliver ng mga pinagbabawal na gamot na yan. Yun po, yun yun ang pagkakaintindi ko Okay, tuloy natin to. Ay nakapila sa Regional Trial Court, Davao City, Branch 17 at Branch 9. Noong taong 2003, ako po ay nakomit sa Davao Prison and Penal Farm, na ngayon ay Davao Prison and Penal Farm. Pagkatapos, naibaba ng hatol sa aking mga kaso. Noong unang linggo ng August 16, mga bandang tanghali, habang ako ay nasa Brigada 2, nilapitan po ako ni Leopoldo Tan ng kasama kong priso sa maximum security compound ng Davao Prison Penal Farm. Sinabihan niya po ako na tulungan ko daw siya at may ipapatira ng magbibigay daw sila ng kaunting halaga. Tinanong ko siya kung sino ang mga ipapatumba. Sinabi niya na 3 Chinese na nasa foreign ward area ng Davao Prison and Penal Farm. Diba? So, wag niyong sasabihin sa akin kasi minsan, kanina may nabasa lang ako tinan niyo si Tatay Digong. Pinapapatay niya nga yung drug lord yung iba naniwala na si Digong talaga yung nagpapatay. Well, yun yung nasa lumabas sa hearing Pero tandaan nyo bakit pinapatay yun. Kasi nga, kakumpetensya nila yun. Diba? Oo. Drug lord, kakumpetensya. Diba? Kumbaga kaagaw sa negosyo. Sinabi din niya na ang nag-utos ay yung dati niyang kaklase sa empleyado
ng gobyerno. Ngayon na kinakausap niya sa labas Rosemary Montaliana, shoutout po ng gate po. Saan to? Dinagdag pa ni Leopoldo Tan na kami ay nasa panig na ng gobyerno sa mga oras na yon. At pinagkuhaan kami ng kalayaan, pinangakuhan kami ng kalayaan maliban sa kaunting halaga. Dahil dito, pumapayag po na ako sa kanyang pakiusap. Okay. Hindi po sure yun, ha? Kasi parang salita-salita lang, di ba? Oo, patayin mo to at papangako namin. Nina bio ko, shoutout ko, patayin mo to. Papangako namin na makakalaya ka dito. May pera dito. Di ba? Malaki-laki din to. Tapos paglaya nyo, at least meron kayo. Parang ganun po. Di ba? Pero hindi po sure yun. Kasi, ano lang wala naman ng pinirmahan. At saka bawal po talaga yun. Di ba? Kumbaga, nagamit lang po sila. Kaya kayong mga nasa kulungan, wag po kayo magpapagamit sa mga ganyan. Oo, kumbaga ginagawa lang kayong aso, ginagawa kayong utusan. Para matupad lang yung kanilang gusto. Pwede pa nga yan, buti nga, maswerte nga, buhay pa kayo ngayon. 'Di ba? Pasalamat kayo kasi pwede yan na, halimbawa, kayo yung pumatay, tapos papatay din kayo. Para walang gusot, walang magsumbong in the future. 'Di ba? Pasalamat kayo, kahit pa paano, hindi naisip ni Dugong yan. Noong unang August 10, 2016, kami ni Leopoldo Tan ay nag-surveillance sa foreign area ng Davao Prison and Penal Farm kung saan nakakulong yung mga Chinese na target namin. Ay, shoutout po sa lahat Pasensya na kung hindi ko mabasa ngayon pangalan nyo. Mamaya mag-shoutout po tayo. Nakita yung 3 Chinese na nakalaunan ay nalaman ko na pangalan nila ay si Chokintong, Jackson Lee at Wong. Noong August 11, 2016, pumasok ang mga tauhan ng Bucor sa aking silda at ako ay kinaptapan nila. Pinalabas nila na may nakuha sa akin na empty sashi na shabu na may pinalabas. So, ibig sabihin, wala talagang katotohanan, no? So, grabe talaga yung kasamaan sa panahon ni Digong. 'Di ba? 'Di ba? O, sabi dito, mahirap yan, bro, yung sinasabi mo pag sa loob wala kang pagpipilian kundi ang pumayag. Sa bagay, kasi pag hindi ka pumayag, pag-iinitan ka rin. Baka ikaw pa yung patayin, no? So, wala, no choice ka talaga. No choice ka. Pag pumayag ka naman, nakapatay ka na nga, ang problema, baka patayin ka rin, 'di ba? Oh. San pa lugar sa Duterte administration? Napakadumi talaga ng Duterte administration, sa totoo lang. Oo. Hindi ko nga alam, sabi nga nila, tatay daw nila Tatay Digong daw nila. Tapos yung nagsasabing Tatay Digong, putang ina, mas matanda ka pa. Para sa tinatawag mong tatay. Hindi ka na nahiya. Dutay forever. Diba? Hindi kawawa po yung mga nakakulong no? Kumbaga hawak po sila sa liig. Lalo na pag mahirap ka. Kawawa ka kung nasa loob ka. Pwede ka nilang patayin, pwede kang utusan pag di ka pumayag. Baka mapadala ka sa kaharian ni Kibuloy. Sa langit daw ni Kibuloy, di ba? Kaunting residue sa aking bulsa. Sa aking pagkakaalam, ito ay para ng plano nila Leopoldo Tan kung paano iligpit yung 3 Chinese. Sa araw din ngayon, at ako at si Leopoldo Tan ay sabay na pumasok sa Bartolina, Silda 6. Noong hapon, August 13, 2016, dinala ng mga Ay, shoutout po kay Ma'am Dili Wagner. Magandang hapon po. Bucor, yung 3 Chinese national
sa aming silda noong unang araw na lang pumasok sa loob. Kaya pinalabas muna kami ni Leopoldo Tan at saka sila pinapasok. Pwede may tubig, sir? Wow, man. Akala ko magtagay. Tubig pala, tubig. Bigyan nyo ng ano yan. Bigyan nyo ng tubig. Page, pakibigyan nga ng tubig. Sige, sir. Sabi ni Argo, Bingot, ikaw, drug lord ka ba? Oo, drug lord ako. Nagbibenta ako ng mga pulburon. Oo. Diba? Nagbibenta ako ng mga pulburon. Puking ina mo ka. Alam mo kung nasa tabi lang kita, gilit, wala na yung liig mo. Lagyan kita ng gripo dito, oh. Drug lord ako. Oy, sino yung nakabili sa akin ng pulburon? Tigli 5 piso, magpresuhan nga dyan. Oh, dami bumili sa akin ng pulburon online. Utang ina mo ka. Oh, walang nakapalag. Nagbenta ako ng pulburon. Ulul ka. Shoutout po kay Ma'am Evelyn Camusa at sa lahat. Charito, Jimena, shoutout po. Ipapatay kita kay Boss Dada. Kayo yung papatayin ko. Utang ina mo ka. Papalag sa akin yan. Tangina, lagyan mo muna ng utak. Hinamon ko na yan, ah. Sabi ko kita kami, nasa na? Nasa na? Utang ina, pagpapatayin ko kayo eh. Ulul. Tarantado ka pala. Oy, salamat po sa 195 likes natin dyan, ha. Kakapit ka pa dun nga. Kakapit ka na nga lang dun pa sa walang utak. Nakakahiya naman tong itong kupal na to. Wait lang, ha. Di ka na nahiya? Maghahanap ka ng kakampi, yung bobo pa. Bobo na puro katawan, wala namang utak. Sabi nga ni paring Mekos, wala utak yun, idol. Wala utak yan, wala utak. Huwag mo patsulan, idol. Wala utak. Tuloy na natin to. Ito. Sila sa isa. Noong hapon na yun. Noong hapon na yon, August 13, ulitin ko, dinala ng mga taga Biocor, yung 3 Chinese national sa aming silda noong... Kasi sa pagpanood ko dito kanina, ang sabi nila dito, iimbitahan daw ang inyong dugong. So titingnan po natin kung kaya ba niyang mag-attend. Diba? Kasi sabi nila matapang yan si dugong. Hindi nyo kaya yung tatay dugong namin. Matapang yan. So, tingnan natin. Kung ang tapang niya, magagamit niya dito. Huwag siyang magpilusupod dyan. Makukontempt siya. Huwag niyang pipilusupin yung mga tao dyan. Diba? Baka may kalagyan siya dyan. Tingnan natin, kung mag-a-attend ba itong Kurimaw na to. Diba? Tingnan lang po natin. Kasi matapang daw naman kasi. Partida, ipapatawag ka pa lang, Diyan mo ngayon gamitin yung katapangan. Hindi sa mga interview mo na pag in-interview ka, matapang ka lang sa interview. Wala nga akong nakitang na nakasuntukan ni Digong noon pa eh. 1-on-1? Yung katapangan kasi, kinukuha mo sa sarili mo. Hindi ka gumagamit ng katapangan ng iba tapos magtatapang-tapangan ka sa social media. Magpapa-interview ka na, mura dito, mura doon. Diba? Pakita mo muna kung ano ka talaga. Diba? Sabagay, kilala ka naman sa, sa social media na dyan ka lang. Hanggang dyan ka lang. Diba? Hindi mo kayang humarap. Buti pa si Roque. Kahit binabae, nagpapakita pa rin.
unang araw, ilang pumasok sa loob. Kaya pinalabas muna kami ni Leopoldo Tan, saka sila pinapasok ulit. Mga 8 a.m. ng gabi, ng araw na yon, pinagsasaksak na namin ni Leopoldo Tan yung 3 Chinese at ginamitan ko ng panaksak. At yung ibinigay ni Leo Pinkian na 29 balisong. Samantalang si Leopoldo Tan naman ay gumamit ng pagsaksak. Si Leo Pinkian ay isa take note, ayon dito, yung ginamit daw na isa sa panaksak, yung parang ginagamit sa yung Batangas na kutsilyo, yung natutupi-tupi, parang ganun daw. Melvin King, shoutout po sa mga bilanggo. Ngunit sa mga panahon na yon, siya ay ang mayor ng Bartolina, Davao Prison. Ma'am Nalda Maroon, shoutout. Ayon sa amin, pinagkasunduan, sabay naming na ipinagsasaksak yung 3 Chinese, Chokintong at Wong, para hindi sila makalaban. Habang sinaksak ko si Chokintong at si Jackson Lee ng mga oras. Sabi niya yung balisong ayan ang ipapagawa ko sa putang ina mo ka. Kinakain ko nga lang yung yung kanyon Pinalipad sa akin yung kanyon. Kinain ko lang, hinuya. Yan pa kayang balisong? Ang ina mo. Ginagawa kong ulam yan. Siguro ito si Argo, Bingot. Makarinig lang ito ng putukan. Magtatago na ito sa puki ng nanay niya. Puki ng nanay niyang pumanaw na. Ay, hindi na lang ako magkwento. Nakakahiya naman sa'yo. Diba? Pero yun lang, masasabi ko sa'yo, pag may putukan, huwag kang magtatago na sa puki ng nanay mong hayop ka. Ang advice ko sa'yo, doon ka magtago sa puki ni Banang na putang ina mo ka. Kung search mo si Banang, makikilala mo. Baka makatuluyan mo pa. Diba? Owen Galvante, shoutout po na yun. Na agad ko namang sabi ni gusto mo magkita pa tayo sa kulungan, pwede na kita tirahin. Ay putang ina mo ka. Ang hina mo pala. Ang hina mo, message mo na ako ngayon. Ngayon na pupuntahan kita, putang ina mo. Papatayin agad kita. Ako kasi mga pre, kaya ko namang kontrolin siguro yung galit ko. Kaya ko. Pero pag nandun na sa harapan, at kung papalag ka talaga, putang ina mo ka. Diba? Paalam ka na. Hindi po ako yung naunang maghamon Sila po. Pero ang lahat ng naghahamon, wala mo lang nag-message sa akin. May Facebook po tayo dito Ito po. Welcome po kayo dito mag-message sa akin yan po yung ating Facebook. Dito ka sa akin mag-message Argo. Tatapang-tapangan ka dyan. Wala ka namang pangalan. Ako nga, sabi ko. Ako, live na to Sinasabi ko, pag papatayin kita. Naka-live to. Hindi ito AI. Baka sabihin nyo, AI yung mukha ni Ballpoint man dyan. Ito yung mukha ko. Umamin ako, napapatay ako ng tao, papatayin kita. Umamin ako message ka na. Diba? Tuloy natin para masarap gawin natin pulutan itong kanilang tatay. Kanilang tatay na walang silbi. Pinalingan yung saksak. Yung tumumba na si Chokintong. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa 3 Chinese drug lord, nilagyan ko ng malong yung rihas ng Bartolina Silda size para hindi makita yung duguan na katawan ng 3 Chinese drug lord. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Realdo Padilla sa Bartolina Silda size at sinabi niya, Padilla, anong ginamit niyo? Ihagis niyo sa labas at ihagis niyo naman sa aming iba talaga pag Padilla. Hinagis naman namin ang kurta at balisong
sa labas ng selda namin. Lods, sama mo ako. Tirahin natin si Argo sa puwit. Puta. Wag, hindi naghugas ng puwit yan. Oo, nako, mandidiri ka lang dyan. GC De La Cruz, shoutout po ako, ito kay may maraming nagsasabi bakit daw nila binabasa yung yung birthday kodigo daw. Ako sa pagkakaintindi ko kaya siguro ginawa yan para lahat po ng sasabihin nila diyan ay detalyado, 'di ba? At binasa na naman siguro nila una yan bago nila basahin ulit sa publiko, 'di ba? Oo. At umagri naman sila diyan. 'Di ba? So, ang pagkakaintindi ko diyan para detalyado po, no? Lahat ng sasabihin nila para hindi pa bago-bago. Although totoo naman yung ginawa nila kasi inaamin naman nila, 'di ba? Para hindi magkabalik-baliktad, 'di ba? Oo. Fee Cabral, shoutout po So, yun po, yung pagkakaintindi ko. Kaya meron silang papel na hawak at binabasa po nila. 'Di ba? Kaya nga minsan, nag-mention siya, nag-drop name siya ng pangalan ni Digong dito, pinaulit sa kanyang ipabasa. Baka nga nagkamali nga naman, pinaulit. So, yun din naman, di ba? Vivian De La Cruz, shoutout po Oy, 252 thumbs up, maraming salamat po At sa mga nag-share ng ating live ngayon, ayan, maraming salamat po. Nilabas namin sa silda ang kamay namin sa presohan. Kami ni Sir Poro, pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Kami ni Leopoldo Tan ay kinasuhan ng homicide dahil sa pagpatay sa 3 Chinese na agad aming inamin para matapos na yung kaso dahil sa aming ito pa, si Leopoldo Tan pumasok sa kwarto, sa nila, tapos may offer sa kanila na pera, patayin lang ito, tapos makakalaya sila. At nung napatay nila ito, kinasuhan sila. KO! Malinaw dito na nagagamit lang po sila. Diba? Amin, noong 2019, kami ay nasintensyahan Gemini ako, shoutout. 3 counts at 3 years, 6 months, and 1 day. Amelia Pasiona, shoutout. Ay 2 araw ng incident, pagsaksak namin sa 3 Chinese drug lord, tinanong ako ni Leopoldo Tan kung kanino ibigay yung pera. Pinangako sinabi ni Leopoldo Tan sa akin. John Rafael, kaya Mary Fee Noses, kay Ma'am Dalisa Enriquez, kaya sabi dito ni Ma'am shoutout po sa inyo at sabi dito ni Luciano Bukog, ballpoint man ang binasa nila ay kanilang affidavit sa krimen na nangyari. Actually yung unang hearing kasi, dire-diretso siyang magsalita. Hindi ito yung nauna pa at may din doon witness na nagsalita. Dire-diretso siyang magsalita. At napahanga po karamihan ng mga Pilipino doon kasi mahalata mo sa kanya na hindi siya nagsisinungaling. Di katulad ni Morales noon na pag nagsasalita siya, nauutal-utal po siya. 'Di ba? Nauutal-utal kasi nga halata naman talaga na fake news at sinungaling itong si Morales. Pero nung nakaraang hearing, dire-diretso po siyang magsalita. Oo, si Guban po. Dire-diretso. Walang, actually, minsan, gusto pa niya magsalita. Pinapa-stop siya kasi may mga itatanong sa kanya. So, dyan natin malalaman, mga pre, na ang sinasabi ng tao na yun, totoo. Kumbaga, wala po siyang kodigo. Diba? Wala pong kodigo. Kasi, ang tawag naman dyan sa mabilisang salita, kodigo. Diba? Binigay. Sabi ko sa asawa kong si Linlin. Pag alam ko na nakuha na yung 1 milyon noong dumalaw siya sa akin. Pagkatapos noon, hindi namin yung pinangakong paglaya naman. Pero hanggang ngayon, kami pa rin ay nasa loob ng kulungan. Pinangako nila yun. Ibinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Ginawa namin ang pinatrabaho nila pero hindi tinupad ang yun lang kalayaan na pinangako nila sa amin. Ang lahat ng sinabi ko sa salaysay na ito ay po ang katotohanan lamang at walang sino man ang nagturo o nag-influensya at alam ko rin na maaring gamitin laban pabor sa akin. Sa ngayon ito na lang po
ang masasabi ko at wala nang idagdag pa sa aking salaysay. So, yun, actually, dalawa to sila, pero yun, halos same lang naman sila ng pangyayari. Pumatay din yung isa, 'di ba? At yun nga lang yung matindi dito, yung isa, ida-drop name niya doon si Digong. Kasi nga may tinawagan, hindi ko alam, parang si Digong yata yung tumawag or yung isa yung tumawag. Narinig niya daw yung boses, nabusesan niya talagang si Digong. So nag-drop name, no? Ang dating pangulo daw ng bansang ito. Okay? So yun. At ayon dito sa hearing na to, imbitahan daw si Digong. So tingnan natin kung mag-a-attend po ba si Digong, di ba? So, yun. Sa susunod kasi, wag na kayo magpapagamit sa mga ganyan. Kaya nga lang, pag nasa loob ka, no choice ka rin eh. Diba? Baka pag initan ka pa, pag di ka pumayag. Or di kaya, pag halimbawa, merong isang masamang namumuno sa bansa, utusan ka, baka magkaroon sila ng idea dahil sa hearing na to kasi alam nyo kung bakit. Ang gagawin ng mga yan, uutusan ko muna tong taong ito, may ipapatira ako. Tapos, pag tinira na niya, ipapatira ko na rin siya para in the future, wala akong problema. Kasi si Digong hindi niya nagawa eh. Tamo ngayon, nagka-problema si Digong. Hindi niya nalinis yung mga kalat niya, di ba? So ayan, yung mga tao na to, nagsasalita ngayon. Kasi nga galit. Kasi nga hindi tinupad yung ibibigay dapat sa kanilang kalayaan. Di ba? So, ayun po.